May mga gabing hindi mo alam kung saan ka lulugar, kung sa tama ba o sa totoo mong nararamdaman. Mga gabing kahit alam mong mali, pinipili mo pa ring maramdaman ang init ng sandaling baka hindi na maulit. Kasi minsan, sa katahimikan ng gabi, may mga lihim na hindi kayang itago ng puso, kahit gaano pa ito kabigat o kasakit. Welcome sa M2M Desires, kung saan binibigyang boses natin ang mga kwento ng pag-ibig, pagnanasa, at mga lihim na hindi madaling ikuwento. Mga kwentong minsan ay masakit, minsan ay nagdudulot ng pag-asa, at laging totoo. Kung mahilig ka sa mga true to life BL at M2M stories, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong kwentong ihahandog natin dito sa channel na ito. At bago tayo magsimula, gusto kong i-shout out sina Henry at Chocans, mga bagong miyembro ng ating M2M Desires family. Maraming salamat sa suporta at sa pagtitiwala. Sana ay mas lalo pa kayong ma-inspire sa bawat kwentong ating ibinabahagi. Kaya kung handa ka na, tara, simulan na natin ang kwento. Dear Kuya Will, ako po ulit ito, si Ven. Ang kwento ko naman ngayon ay tungkol sa katrabaho kong si Kuya Brian. Isa po siyang pamilyadong tao at katrabaho rin namin siya ni Allen. Kung nasubaybayan niyo po ang kwento namin ni Allen, isa rin si Kuya Brian sa mga lalaking dumaan sa buhay ko. Sa katunayan, inaanak ko ang isa sa mga anak niya. 3 ang anak ni Kuya Brian, Kuya Will, at lahat sila ay close sa akin. Madalas kasi akong tumatambay sa bahay nila tuwing uwian o kapag walang pasok. Close din ako sa asawa niyang si Ate Helen dahil minsan doon na rin ako kumakain. Nagbibigay din ako minsan ng pambili ng pang-ulam at siya na ang nagluluto. Sa likuran ng bahay nila ay may tambayan na sadyang ipinagawa ni Kuya Brian. Sabi niya, para raw may lugar kami kapag walang pasok o kung gusto lang naming magpahinga at magkwentuhan. Madalas din doon kami nag-iinuman kapag may pagkakataon at nagkakayayaan. Gwapo si Kuya Brian, Kuya Will. Matipuno ang pangangatawan, maputi, matangos ang ilong, at higit sa lahat, maporma. Kahit may pamilya na siya, mapagkakamalan mo pa ring binata. Sa edad niyang 41, hindi halata, para lang siyang nasa 25. Kaya hindi nakapagtataka na lapitin siya ng mga babaeng katrabaho namin dahil sa taglay niyang kagwapuhan. Bukod sa hitsura, mabait din siya at matulungin. Kapag may mabibigat kaming binubuhat, kusa siyang lumalapit para tumulong. Doon unti-unti kaming naging close, Kuya Will. Lalo na dahil kay Allen. Lagi kasi kaming magkasama ni Allen kapag tumatambay kina Kuya Brian. Madalas, nag-aambagan kami kapag mag-iinuman. At kung minsan naman, inuutang lang muna namin sa tindahan malapit sa kanila. Tapos saka na lang binabayaran pagdating ng sahod. Isang beses, nagyaya si Allen na tumambay kami kina Kuya Brian. Sabi niya sa akin, Ven, pag-uwian tambay tayo kina Kuya Brian. Inom tayo. Ngumiti ako at sagot ko naman, sige ba? Anong iinumin natin? Mag-ihaw tayo ng isda pang pulutan. Heto, may 300 ako. Bili ka na rin ng isda at kung ano pang pwedeng pang-ulam. Doon na rin tayo mag-dinner. Tumango si Allen at sumagot, sige, maggulay na lang tayo ng laing, tapos pritong isda. Yun ang napagkasunduan namin. Pagkatapos ng trabaho, dumiretso na kami kina Kuya Brian. Nasa tabi lang kasi ng factory ang bahay nila. Halos sa tapat lang ng bahay ni Allen, ilang bahay lang ang pagitan. Pagdating namin doon, sakto namang naghahanda ng magluto si Ate Helen, asawa ni Kuya Brian. Nabanggit pa niya na hindi raw niya alam kung ano na naman ang lulutuin niyang ulam. Sabi ko sa kanya, Ate, nagpabili na ako kay Allen ng pang-ulam.
Dito na kami kakain bago mag-inuman. Ngumiti si Ate Helen at pabirong sabi, "Buti naman. At least, hindi na ako gagastos ngayong gabi. Salamat kumpare." Sabay dagdag pa niya habang naghahanda sa kusina, "O siya, dadamihan ko na ang sinaing para magkasya sa ating lahat." Pagbalik ni Allen galing palengke, agad kaming nagtulong-tulong sa paghahanda. Ako na ang nagkayod ng niyog, habang sina Allen at Kuya Brian naman ang naghimay ng gulay at naglinis ng isda. Sila na rin ang nag-ihaw para sa pulutan namin. Ako naman at si Ate Helen ang nagluto ng gulay. Matapos naming magluto, kumuha ng dahon ng saging si Kuya Brian at sabi niya, doon na lang daw kami kumain, bottle fight style. Mas masarap daw kumain sa dahon ng saging, lalo na kapag sabay-sabay at nakakamay. Pagkatapos naming kumain, pasimpleng umalis si Kuya Brian. Akala namin kung saan pupunta, pero maya-maya bumalik siya, may dalang alak at yosi. Sabi niya, "Pangsimula lang to. Kayo na ni Allen ang bahalang bumili ng kasunod." Nang maubos namin yung unang bote, inaya ko si Allen na pumunta sa tindahan. Bumili kami ng 2 bote pa ng alak, ilang yosi, at mga junk food na pwedeng pulutan. Habang tumatagal, naramdaman ko na nalalasing na ako, Kuya Will. Siguro dala na rin ng pagod sa trabaho. Pero sabi ko sa sarili ko, ayos lang. Wala naman kaming pasok kinabukasan. Napansin ko lang na parang hindi nalalasing si Kuya Brian. Kahit medyo hilo na ako, alam kong may ginagawa siya. Pasimple kasi siyang humihit-hit ng bawal na gamot. Kaya siguro kami lang ni Allen ang tinamaan ng alak ng gabing yon. Pagkatapos ng ilang sandali, sabi ni Kuya Brian, "Ben, dito na kayo ni Allen matulog. Lasing na kayo." Pero sabi naman ni Allen, "Si Ben na lang, Kuya. Malapit lang naman ang bahay ko. Maaga pa ako bukas, mangangahoy ako. Wala na kasi kaming panggatong. Kakahiya naman kay Ben kung maagang magising yan. May hangover pa sigurado." Silang dalawa na lang ni Allen ang nag-uusap, Kuya Will. Hindi na ako nakisali sa kanilang usapan dahil nahihilo na rin ako noon. Inakay nila ako papasok ng bahay. Pinunasan pa ako ni Allen ng malamig na bimpo at inayos ang aking higaan bago siya umalis. Doon nila ako pinaidlip sa isang silid, Kuya Will, at mag-isa lang ako noon. Sa kalagitnaan ng gabi, Kuya Will, mga bandang 2:00 ng madaling araw, bigla akong nagising at napansin kong may katabi na pala ako. Si Kuya Brian iyon, gising pa siya at naninigarilyo. "Oy, Kuya, gising ka pa?" Tanong ko sa kanya. "Hindi ako inaantok," sagot niya. Doon kasi natulog si Helen at ang mga bata sa bahay ni Mama. Nakatulog na kasi ang bunso namin doon, kaya hinayaan na lang namin. Doon na rin sila natulog. Yung 2 mas nakatatanda, tulog na sa kwarto namin. "Tabi na lang tayo dito," dagdag pa niya. "Ikaw, Kuya," ang nanginginig kong sagot. Tumagilid ako para subukang matulog, ngunit bigla na lang niyang idinikit si Junjun sa likod ko. Noong una, akala ko wala lang ito, ngunit nang maramdaman ko itong gising at parang nagwawala, kinabahan ako, ngunit sabay na na-excite. Ewan ko kung bakit ganoon ang naiisip ko. "Ben, pwede bang ikaw na muna ang maging asawa ko ngayong gabi?" sabi niya sa akin. Ngunit Kuya Will, hindi na ako umimik. Hinayaan ko na lang siya sa mga bagay na gusto niyang mangyari. Sumabay na lang din ako sa agos ng bugso ng damdamin. Ginawa namin ang mga bagay na alam kong mali. Pero sino ba naman ako para umiwas? Tao lang ako. At kapag nasanay ka na sa isang bagay, tatanggi ka pa ba kahit alam mong mali? Alam kong marami ang hindi sasang-ayon sa ginawa ko. At wala rin naman akong magagawa kung iba ang pananaw ng iba. Pero, Kuya Will, hindi ko itatanggi. Gusto ko ang nangyari sa amin noong gabing iyon.
kasalanan man o hindi. Pagkatapos ng lahat, lumapit sa akin si Brian at mahina siyang nagsalita. Sabi niya, "Ben, pasensya ka na. Pangako, walang magbabago. Huwag kang mag-alala. Walang makakaalam sa ginawa natin ngayong gabi. Alam ko namang gusto mo rin ito. Madalas kita mapansin na nakatitig sa katawan ko kapag nakatopless ako. Kaya huwag ka nang magkaila." Tumingin lang ako sa kanya at mahinang sumagot. Sinabi ko, "Kuya, paano kung malaman ni Ate Helen? Ayaw kong masira ang samahan natin." Ngumiti lang si Brian at hinaplos ang balikat ko. Sinabi niya, "Ben, ako ang bahala. Walang makakaalam ng namagitan sa atin. Magtiwala ka lang." At doon natapos ang gabing hindi ko alam kung dapat ko bang ikahiya o ipagpasalamat. Kuya Will, sa sinabi ni Kuya Brian na iyon, doon lang ako tuluyang napanatag ng loob. Matapos naming mag-usap, bumalik na siya sa kanilang kwarto at doon na natulog. Ako naman, hindi na dinalaw ng antok. Hindi kasi maalis sa isip ko ang mga nangyari sa amin ni Kuya Brian. Magaling siya. Hindi ko alam kung dahil ba sa hinit-hit niya o dahil sa kung ano talaga siya, pero isa lang ang sigurado ako. Masaya ako. Kasi sa totoo lang, crush ko talaga siya. Sino ba naman ang hindi magkakagusto sa kanya? Sa taglay niyang karisma at ganda ng katawan, imposibleng hindi siya mapansin. Siguro nga, napansin din niya na may gusto ako sa kanya kaya nangyari ang lahat. O baka naramdaman din niya kung ano ang meron sa pagitan namin ni Allen. Hindi ko na alam. Basta ang alam ko lang, hindi ko na makalimutan ang gabing iyon. Kinabukasan, maagang naghahanda si Ate Helen ng almusal. Bandang 5:00 ng umaga, bumalik na sila ng bunso nila galing kina mama dahil doon sila nakitulog. Katabi lang naman kasi ng bahay nila ang tinitirhan ng mga magulang ni Kuya Brian. Pagkakita niya sa akin, sabi ni Ate Helen, "Ang aga mo namang gumising. Wala kang hangover." Di na kami nakauwi kagabi. Nakatulog kasi si bunso kina mama. "Kumusta naman ang tulog mo? Di ba malamok?" Ngumiti ako at sinagot siya, "Okay naman po ate. Di naman malamok." Nilagyan ako ni Kuya Brian ng mosquito coil sa kwarto. May halong guilt sa loob ko, pero hindi ko na lang pinahalata sa kanya. Sa halip, tinulungan ko siya maghanda ng almusal. Nagprito kami ng tuyo, itlog at sinangag. Bandang 7:30 na nang magising si Kuya Brian. Sakto namang may dumaan na nagtitinda ng pandesal kaya bumili ako ng tig 30 piso. Sabay-sabay na kaming kumain sa mesa. Habang kumakain kami, halos hindi ko siya matingnan. Naalala ko kasi ang lahat ng nangyari kagabi. Pero sa kanya, parang wala lang. Normal lang ang pakikitungo niya sa akin, na para bang walang anumang nangyari sa pagitan naming dalawa. Lumipas ang mga araw at naging normal na ulit ang samahan naming magkakatrabaho. Tuloy pa rin ang aming mga tambayan kina Kuya Brian, parang walang nagbago. Hanggang isang araw, nalaman ko kay Allen na uuwi pala ng Masbate si Ate Helen kasama ang 3 nilang anak. Kasama rin daw si Kuya Brian pero ihahatid lang niya ang mag-iina niya roon at mga 1 linggo lang siyang mananatili doon. Nagkaproblema raw kasi sa pamilya ni Ate Helen. May sakit ang tatay niya at kailangan itong alagaan. Matatanda na kasi ang mga magulang ni Ate Helen. Nasa 80 taong gulang na pareho. 2 lang silang magkapatid at ang ate niya ay nasa Davao kaya hindi agad makauwi. Dahil doon, si Ate Helen na lang ang umuwi para alagaan ang kanilang mga magulang. Nag-file naman daw siya ng vacation leave sa HR kaya wala silang naging problema sa trabaho. Lumipas ang 1 linggo at isang gabi ay nag-chat si Kuya Brian sa akin. Humihingi siya ng tulong kung pwede raw ay padalhan ko muna siya ng pamasahe pauwi.
Sakto naman nakakakuha ko lang ng loan ko sa SSS kaya hindi na ako nagdalawang isip. Pinadalhan ko siya ng 2,000 piso, sapat para sa pamasahe niya pabalik. Sabi pa niya, babayaran daw niya ako pagdating ng sahod namin. Pero ako, hindi na umaasa. Bahala na siya. Ewan ko ba, Kuya Will, simula nang may nangyari sa amin, parang nagkaroon ako ng obligasyon sa kanya. Parang isang salita lang niya, sunod agad ako. Pag-uwi niya galing Masbate, agad niya akong pinadalhan ng mensahe. Sabi niya, pumunta raw ako sa bahay nila dahil may dala siyang maraming pasalubong mula roon. Bigas, sariwang gulay, mga prutas, isang native na manok, at iba't ibang kakanin. Pagdating ko, ngumiti siya at sabi, Ben, pwede ba akong makiusap sa'yo? Dito ka muna tumira pansamantala habang wala si ate mo. Wala akong kasama dito. Nakakapanibago at nakakalungkot. Pwede bang ikaw na muna ang asawa ko habang wala si Helen? Pabiro niyang sabi, sabay tawa. Para malapit ka na rin sa trabaho at makatipid sa pamasahe. Share na lang tayo sa pagkain para pareho tayong makasave. Dagdag pa niya. Namula ako, Kuya Will, nang marinig ko ang sinabi niyang iyon. Hindi ko maipaliwanag kung bakit ako biglang kinabahan at sabay na na-excite. Iniisip ko pa lang na magsasama kami sa iisang bubong. Alam ko na agad ang mga posibleng mangyari, lalo na kapag sumapit ang gabi. Sagot ko sa kanya, Kuya, kakausapin ko muna sina Papa at Mama. Kapag pumayag sila, sige, doon na muna ako para makatipid din ako. Pero ang totoo, gusto ko talaga ang ideyang iyon ni Kuya Brian. Ngumiti siya ng may halong pilyo at sabi, sige Ben, sana pumayag sila. Promise hindi ka magsisisi sa pagtira mo dito. Ako ang bahala sa'yo. Habang nakatingin siya sa akin, Kuya Will, ramdam ko na parang may ibang kahulugan ng ngiting iyon. Isang ngiti na hindi ko alam kung dapat kong katakutan o ikatuwa. Pag-uwi ko ng bahay, agad kong kinausap sina Papa tungkol sa napag-usapan namin ni Kuya Brian. Kilala naman nila si Kuya Brian dahil minsan na rin silang nakapunta sa bahay nila noong nagyayaan akong mag-inuman doon kasama si Allen. Agad namang pumayag si Papa, pero pinaalalahanan niya ako na mag-ingat at huwag gagawa ng anumang kalokohan. Nangako naman ako sa kanila na magiging maayos ako at hindi gagawa ng kung ano-ano. Tumango sila at kita kong kampante sila sa desisyon ko. Ganoon kasi ka-supportive sina Papa sa akin. Kinabukasan, maaga akong gumayak para pumasok at inihanda na rin ang ilang gamit na dadalhin ko kina Kuya Brian. Pasado 5:00 pa lang ng umaga, nasa bahay na ako nila. Tulog pa noon si Kuya Brian kaya kinatok ko siya sa pinto. Pagbukas niya, agad siyang ngumiti at halatang natuwa nang makita ako. Pinapasok niya ako at siya pa mismo ang kumuha ng mga dala kong gamit. Dahil maaga pa raw, niyaya niya akong umidlip muna. 8:00 pa naman ang pasok namin sa trabaho, kaya may oras pa para makapagpahinga. Agad naman akong sumang-ayon at nagtangkang pumasok sa kabilang silid, pero bigla niya akong hinila. Sabi niya, "Saan ka pupunta? Dito ka na lang sa kwarto ko, tabi na lang tayo." Sa mga oras na yon, Kuya Will, kahit madilim pa, bigla akong namula at parang biglang uminit ang katawan ko. Inabot niya ang kamay ko at bumulong. "May oras pa naman tayo. Pwede pa tayong maglaro ng apoy." "Oo, Kuya Will, may nangyari sa amin ng umagang yon." Sabi pa niya, namimiss daw niya si misis niya. Mali man ang naramdaman ko, may halong kirot din akong naramdaman noon. Hindi dahil umaasa ako ng kung ano. Alam ko naman kung saan lang ako lulugar at kung ano lang talaga ako sa kanya. Pero sa kabila noon, pinili ko na lang isantabi ang lahat ng pagdududa. Inisip ko na lang, ito naman talaga ang gusto ko at hindi ko naman siya pinilit. Kaya't sa halip na mag-isip pa,
inenjoy ko na lang ang bawat sandaling magkasama kami. Pagkatapos ng nangyari, agad akong nagbihis at nagsimulang magluto ng agahan habang si Kuya Brian ay muling nakatulog. Nagsaing din ako at naghahanda ng ulam na maaari naming baunin sa trabaho. Habang abala ako sa kusina, napangiti ako sa sarili ko. Para kaming mag-asawa ng mga oras na iyon at sa loob-loob ko ay naisip ko, ganito pala ang pakiramdam ng may sariling pamilya. Pagsapit ng 7:00, nagising na si Kuya Brian. Nilapitan ko siya at niyaya na kumain ng agahan. Lumapit siya sa akin na may ngiti sa labi. Halatang masigla ang gising. Swerte ko naman sa asawa ko. Sabi niya, habang nakangiting, parang nang aasar pero may halong lambing. Ang sipag mo. Salamat Ben ha. Pumayag kang samahan ako dito. Hindi ko alam kung paano ako nung kung wala ka. Napatingin ako sa kanya at bahagyang natawa. Walang anuman kuya. Basta ikaw. Maikli kong sagot habang inaayos ang mga plato sa mesa. Bilisan mo na. Baka malate pa tayo. Ngumiti lang siya at umupo sa harap ko. Sabay sinimulan naming kainin ang almusal na para bang magkasangga sa isang bagong simula. Pagpasok namin sa trabaho, agad kong napansin na tila may napansin din ang mga tsismosa kong katrabaho. Halata sa mga tingin nila na may gusto silang itanong. Ilang sandali pa, nagsimula na silang mag-usisa kung bakit magkasabay daw kaming pumasok ni Kuya Brian at kung totoo bang pansamantala akong nakikitira sa bahay nila. Ngumiti lang ako at mahinahong sumagot, "Oo, doon muna ako sa kanila. Nakiusap kasi si Kuya Brian na doon na muna ako habang wala si Ate Helen para may makasama siya." Biglang sumabat ang isa, "Sana all." Sana ako na lang ang inaya ni Kuya Brian. Alam kong isa siya sa may crush kay Kuya Brian, kaya pabiro kong sagot, "Sige, sasabihin ko sa kanya kung gusto mo." Sumingit naman ang isa pa, sabay tawa, "Ingat ka Ben, baka ma-fall ka dyan, may asawa yan." Medyo nagulat ako sa tono niya, parang may halong pang-aasar at babala. "Grabe naman kayo," sabad ng isa pa naming kasamahan. Pinakiusapan lang si Ben kung ano-ano na agad iniisip nyo. Mga inggit lang kayo. Ngumiti na lang ako at tumawa ng mahina. Pero may humabol pa talaga. "Di ba para kayong mag-asawa niyan?" Sabay silang nagtawanan, dahilan para mamula ang mukha ko. "Grabe naman kayo, kumpare ko yun. Walang ganyanan. Nakiusap lang talaga siya sa akin kaya pumayag ako. Tsaka okay na rin. Makakatipid pa ako sa pamasahe." Paliwanag ko habang pilit na tinatawanan na lang ang sitwasyon. Pakiramdam ko, para akong nasa hot seat noon sa dami ng tanong at tukso ng mga katrabaho ko. Buti na lang at dumating si Allen at nilapitan ako. "Ben, totoo ba na doon ka na nakatira kina Kuya Brian?" Tanong niya na may kakaibang tono, parang may halong selos o pag-aalala. "Oo," sagot ko. Pinakiusapan kasi ako ni Kuya Brian na doon muna ako para may makasama siya pansamantala. Tahimik lang si Allen sandali. Habang nag-uusap kami, napansin kong parang may gusto pa siyang sabihin. May bigat sa tono ng boses niya na para bang may gusto siyang ipahiwatig pero pinipigilan. Tinanong ko siya, "Bakit? May problema ba kung doon ako tumira?" Saglit siyang napatingin sa akin bago sumagot. "Basta," sabi niya, mahina pero may halong babala sa boses. "Malalaman mo rin yan sa tamang panahon." Napaisip ako sa sinabi niya, "Kuya Will." Parang may gustong ipahiwatig si Allen na hindi ko pa lubos maintindihan. Pero ramdam ko, may laman ang mga salitang iyon. Napaisip ako, Kuya Will, sa sinabi ni Allen. May gusto ba siyang ipahiwatig? May dapat ba akong malaman tungkol kay Kuya Brian? Maganda naman ang pakikitungo ni Kuya Brian sa akin at wala naman akong napapansing masamang ugali sa kanya. Sa bagay,
Unang araw ko pa lang naman sa bahay nila. Bahala na kung ano man yung sinasabi ni Allen. Baka sa mga susunod na araw ng pagtira ko doon, unti-unti ko ring maintindihan. Pagkatapos ng trabaho, naisipan ng ilang katrabaho namin na tumambay sa bahay ni na Kuya Brian. Doon na rin nila nakumpirma na totoo ngang doon na ako nakatira. Iniwan ko muna sila sa labas at pumasok sa loob para magbihis. Nagluto ako ng ulam, naghugas ng pinggan at naglinis ng bahay. Naroon din si Allen noon, tahimik lang ang nakatingin sa akin. Kita ko sa mga mata niya na parang may gusto siyang sabihin, pero pinipili niyang manahimik. Hindi ko alam pero medyo nainis at naintriga ako. Parang ang lalim ng iniisip niya. Ewan ko ba Kuya Will, parang ang weird na ng aura niya sa mga oras na yon. Makalipas ang ilang sandali, nagpaalam na ang mga katrabaho namin. Si Kuya Brian naman ay nagsabing aalis muna siya sandali. Pupunta raw siya sa isang classmate niya para manghingi ng niyog at kung ano-anong pwedeng gulayin. Naiwan si Allen sa tambayan habang ako naman ay natapos na sa pagluluto at paglilinis. Pagkatapos kong mag-asikaso, lumapit ako sa kanya sa duyan. Binigyan ko siya ng kape at inabutan ng sigarilyo. Agad niya itong tinanggap at nagpasalamat. Ilang sandali kaming natahimik bago ko siya tinanong, "Allen, may gusto ka bang sabihin?" Tumingin siya sa akin, seryoso ang mukha. "Ben," sabi niya, "wag mo sanang mamasamain ang sasabihin ko ha, tungkol to kay Kuya Brian. Pakiramdam ko kasi parang may iba siyang motibo kung bakit ka pinatira sa bahay niya." Kita ko sa mga mata niya ang pag-aalala. Ngumiti lang ako at sagot ko, "Huwag kang mag-alala, kaya ko ang sarili ko. Pero salamat ha sa pag-aalala." Umiling siya at muling nagsalita. "Ewan ko, Ben, pero napapansin ko, parang ikaw na lahat ang gumagawa ng gawaing bahay, pagluluto, paglilinis, lahat. Habang siya, tila sanay lang tumambay. Sa totoo lang, pakiramdam ko, sinasamantala ka na niya." Tahimik lang ako, Kuya Will. Hindi ko alam kung dapat ba akong matawa, ma-offend, o maniwala. Pero sa loob-loob ko, nagsimulang mabuo ang tanong. Baka nga may alam si Allen na hindi ko pa nalalaman. Alam ko naman Kuya Will, na concern lang talaga si Allen sa akin. Pero hindi ko masabi sa kanya na masaya ako sa ginagawa ko. Masaya akong pagsilbihan si Kuya Brian at masaya ako sa piling niya. Isang araw, nagpaalam si Kuya Brian na may pupuntahan daw siya kaya hindi raw siya makakasabay sa akin pauwi. Sabi pa niya, ako na muna ang bahala sa bahay. Pagbalik niya, pasado 12:00 na ng madaling araw. Amoy alak siya at halatang lasing. Tinangka kong tanungin kung saan siya galing, pero hindi siya sumagot. Dumiretso lang siya sa kwarto at humiga, walang imik, tila walang gana makipag-usap. Hindi ko na rin siya pinilit, baka pagod lang siya o dala ng kalasingan, kaya ganun ang ugali niya. Humiga na rin ako sa tabi niya, gaya ng nakasanayan namin, pero iba na ang pakiramdam ko, Kuya Will. Parang may nagbago sa kanya. Dati, kapag magkatabi kami, niyayakap niya ako at naglalambing pa. Pero ngayon, parang ang layo-layo niya. Para bang ibang tao ang katabi ko. Kinabukasan, pagmulat ko ng mata, gising na siya pero nanatiling tahimik. Inalok ko siyang mag-almusal pero hindi siya sumagot. Kita sa mukha niya na wala siya sa mood. Kaya pinabayaan ko na lang siya at agad akong nag-ayos papasok sa trabaho. Naiwan siya sa bahay, tila malalim ang iniisip. Maya-maya, nalaman kong halos tanghali na siyang pumasok sa trabaho. Agad namang napansin ng mga katrabaho namin. Sabi nila, baka raw may LQ kami kaya hindi na magkasabay pumasok. Pinili ko na lang manahimik at wag pansinin ang mga chismis. Sa totoo lang, ako man,
Hindi ko rin maintindihan kung bakit bigla siyang nagbago. Pag-uwian na, Kuya Will, hindi rin kami nagsabay ni Kuya Brian pa uwi. Pagdating ko sa bahay, agad akong nag-asikaso. Nagluto, naglinis, at naglaba ng mga damit namin. Pero kahit lumalim na ang gabi, wala pa rin siya. Ni hindi man lang siya nagpaalam kung saan siya pupunta. Kaya naglakad-lakad muna ako sa labas, baka sakaling makita ko siya. Doon ko nalaman mula sa mga tambay na nasa inuman daw si Kuya Brian kasama ang barkada niya. Kaya umuwi na lang ako at naghintay sa bahay. Alauna na ng madaling araw nang dumating siya, Kuya Will. At tulad kagabi, ganoon pa rin siya. Tahimik, malamig, at parang walang ganang makipag-usap. Naglakas loob akong tanungin siya kung may problema ba. Pero bigla siyang sumagot ng may halong inis. Anong pakialam mo kung magwalwal ako? Doon ako natahimik. Masakit, Kuya Will. Ramdam kong parang tinulak niya ako palayo. Kaya pumasok na lang ako sa kwarto. At doon ako tahimik na umiyak. Hindi rin siya tumabi sa akin ng gabing iyon. Sa mahabang sopa siya natulog. Pinabayaan ko na lang siya ron. Kahit ang totoo, ang bigat-bigat sa pakiramdam. Sa isip ko, bakit bigla siyang nagbago? Ano ang dahilan? Bakit parang nag-iba ang pakikitungo niya sa akin? Ang daming tanong ang pumasok sa isip ko ng mga sandaling iyon, Kuya Will. Pero wala ni isang sagot. Kinabukasan, maaga akong naghahanda ng almusal at pangbaon namin. Gising na rin si Kuya Brian noon, tahimik na nagkakape sa kusina. Nilapitan niya ako at saglit na kinausap. Humingi siya ng tawad, sabi niya. May mga problema lang daw siyang pinagdadaanan kaya ganon ang ugali niya nitong mga nakaraang araw. Nangako siyang babawi raw siya sa akin. Pagsapit ng uwian, maaga siyang umuwi. Tinulungan niya akong magluto. Siya pa nga ang nagkatay ng manok na dala pa raw niya mula Masbate. Ako pa rin ang nagluto dahil sabi niya, mas masarap daw talaga ako magluto kaysa sa kanya. Sabay kaming kumain at nagkwentuhan habang nakaupo sa tambayan sa labas ng bahay. Habang kumakain, bigla niya akong kinausap. Ben, pasensya ka na sa mga nagdaang araw, sabi ni Kuya Brian. Si Lando kasi, alok ng inuman. Ngumiti lang ako at sumagot, okay lang kuya. Nag-aalala lang naman kasi ako sa'yo. Promise, hindi na ako magtatanong sa susunod. Pero sa loob-loob ko, hindi ko maiwasang mag-isip. Baka may iba silang ginagawa ni Lando. Kilala kasi si Lando sa lugar namin. Bantog siya sa pagiging adik, gumagamit daw ng droga. Nang gabing iyon, Kuya Will, muli na namang may nangyari sa amin. Pero kakaiba, parang nanibago ako sa kanya. Iba ang mga hagod, iba ang diin, na para bang ibang tao ang kaharap ko. Kung ano-ano ang pinapagawa niya sa akin. At kahit medyo labag sa loob ko, tiniis ko na lang. Ginusto ko ito noon, kaya pinanindigan ko. Pero ramdam ko, hindi na ito pareho gaya dati. Dati kasi, kapag may nangyayari sa amin, may pag-iingat siya, may lambing, walang halong pamimilit. Ngayon, parang nawala na ang lahat ng iyon. Nakatulog akong may luha sa mga mata, Kuya Will. Alam kong may nagbago sa pakikitungo niya sa akin. At sa gabing iyon, doon ko unang naramdaman ang malamig na distansyang unti-unting bumabalot sa amin. Kinabukasan, habang naghahanda ako papasok sa trabaho, lumapit si Kuya Brian sa akin. Ben, pahiram muna ng 500. May babayaran lang ako kay Lando, sabi niya. May pag-aalinlangan man, binigyan ko pa rin siya. Pero hindi doon natapos, Kuya Will. Nasundan pa iyon ng ilang ulit kung ano-anong dahilan ang sinasabi niya. Minsan daw magpapadala kay Ate Helen, minsan may bibilhing gamit. Hanggang sa dumating sa punto na nalaman ko na lang na may mga utang pala ako sa tindahan.
mga alak, yosi, at kung ano-ano pa, lahat nakapangalan sa akin. Doon ko napaisip, Kuya Will, ito na ba yung sinasabi sa akin ni Allen noon? Tanong ko sa sarili ko. Pero noong mga panahong yon, wala akong mapagsabihan ng mga problema ko. Kahit si Allen hindi ko sinasabi. Alam ko kasing sisisihin lang niya ako, kaya pinili kong sarilihin na lang ang lahat. Isang araw ng sahod namin sa trabaho, umuwi muna ako sa amin para dalhan ng groceries sina Mama at makapag-abot na rin ng pera. Nagtanong agad si Mama kung kumusta raw ako at bakit parang pumapayat ako. Sabi ko na lang, "Diet lang ako, Ma," sabay pilit ng ngiti. "Baka naman napapabayaan mo na ang sarili mo," sabi pa ni Mama, halatang nag-aalala. "Okay lang ako, Ma. Medyo stress lang sa trabaho. Malapit na kasi ang peak season kaya madaming gawain," sagot ko naman sa kanya. Pero sa totoo lang, Kuya Will, habang sinasabi ko yun, ramdam kong hindi lang stress sa trabaho ang dahilan kung bakit ako unti-unting napapagod, kundi yung bigat na araw-araw kong itinatago sa loob. Pag-uwi ko sa bahay ni Kuya Brian, nagulat ako dahil puno ng tao ang loob. Mga barkada niya, karamihan, hindi ko naman kilala. Pinakilala naman niya ako sa kanila at nandoon din si Lando. May nag-alok pa nga sa akin ng shot, pero magalang kong tinanggihan. "Sige, mamaya na lang po. May gagawin pa kasi ako," sabi ko. Habang nagluluto ako sa kusina, narinig ko si Lando na nagsalita. "Brian, nakailan ka na?" "Dati lang," sagot naman ni Kuya Brian. Sabay tawa nila. Alam ko kung ano ang ibig sabihin ng pinag-uusapan nila, pero pinabayaan ko na lang. Ayokong magtanong o makialam. Baka magalit na naman siya sa akin. Nagpanggap na lang akong parang walang naririnig, kahit ramdam kong unti-unting sumisikip ang dibdib ko sa mga naririnig kong biro nila. Bandang 11:00 na ng gabi natapos ang inuman. Hindi na ako lumabas ng kwarto. Pagkatapos kong magluto, diretsong pumasok na lang ako sa loob at nagpahinga. Ilang sandali pa, narinig kong bumukas ang pinto. Si Kuya Brian yun. Tahimik siyang pumasok, pero agad niya akong hinila papalapit sa kanya. Hindi ko na nagawang magsalita, lalo nang sapilitan niya akong pinaupo sa harap niya. May pag-aalinlangan man, ginawa ko na lang ang gusto niya, hindi dahil gusto ko, kundi dahil natatakot akong muli siyang magalit. "Ito naman ang gusto mo, di ba? Sige, magsawa ka. Iyo lang yan." Malamig at mapanuksong sabi niya. Hindi ko alam, Kuya Will, kung ano ang dapat kong maramdaman noong mga oras na yon. Hindi ko alam kung dapat ba akong matakot, masaktan o umiyak. Paulit-ulit kong tinatanong sa sarili ko, bakit ba ako napunta sa ganitong sitwasyon? Kaya ko pa ba? Yun ang tanong na paulit-ulit na umuukit sa isip ko. At doon ko na pagdesisyonan, Kuya Will, magpapaalam na ako kay Kuya Brian. Kinabukasan, hindi ako bumangon ng maaga. Hindi ako naghahanda ng agahan at hinayaan ko na lang siyang matulog pa. Bandang 7:00 ng umaga, nagising si Kuya Brian at nagtaka kung bakit hindi pa ako bumabangon tulad ng dati. Lumapit siya sa akin at mahinahong nagtanong, "May sakit ka ba?" Hindi ako sumagot. Hinawakan niya ang noo ko para tingnan kung may lagnat ako. Pero sabi niya, wala naman daw. Umupo siya sa gilid ng kama at ilang sandali sumunod akong umupo. Tahimik lang kami pareho hanggang sa ako na ang unang nagsalita. "Kuya Brian, uuwi na muna ako sa amin," mahinahon kong sabi. Bigla siyang napakunot ang noo, halatang nabigla sa narinig. "Bakit, Ben? Ayaw mo na ba? Sawa ka na ba sa ugali ko? Ano bang nagawa ko?" Sunod-sunod niyang tanong, bakas ang kaba sa boses niya. Umiling lang ako. "Wala, kuya. Namimiss ko lang din sila, Mama," sagot ko nang nakayuko.
Ayaw ko nang pahabain pa ang usapan at ayaw ko ring magsumbat. Sa totoo lang, Kuya Will, natauhan na ako noon. "Ben, wag naman ganito," sabi ni Kuya Brian. Halos pakiusap na ang tono. "Sabihin mo lang kung ano ang gusto mo, ibibigay ko. Wag ka lang umalis." "Paano na ako?" Tumingin ako sa kanya at marahan kong sinabi, "Wala na, kuya. Buo na ang desisyon ko. Kailangan din kasi ako sa amin. Dadalaw-dalaw na lang ako dito kung gusto mo." Tahimik lang siya pagkatapos noon. Pero sa loob ko, alam kong yun na ang huling araw ko sa bahay ni Kuya Brian. Wala na siyang nagawa, Kuya Will. Hindi ako pumasok noong araw na yon. Nag-ayos ako ng gamit at umuwi sa amin. Pagdating ko sa bahay, parang nakahinga ako ng maluwag. Niyakap ko agad sina Mama, tapos pumasok ako sa kwarto ko. Doon ako napaisip, ang tanga ko pala. Nabulag ako sa kagwapuhan ni Kuya Brian. Natuto akong magtiis, itago ang nararamdaman, at magpakamartir para sa isang taong hindi naman akin. Tama si Allen. Hindi kasi ako nakinig sa kanya noon. Ayun, naging kabit tuloy ako. Lumipas ang mga araw, unti-unting bumalik sa normal ang takbo ng buhay ko. Paminsan-minsan, tumatambay pa rin naman kami kina Kuya Brian pero hindi na katulad ng dati. Nagkausap din kami minsan at humingi siya ng paumanhin sa lahat ng nangyari. Sabi niya, na-realize daw niya na marami siyang maling nagawa sa akin. "Ben, pasensya na ulit sa lahat ng nangyari." Sabi niya, halatang nahihiya habang nag-uusap kami. Sagot ko naman, "Okay na yun, Kuya Brian. At least pareho tayong may natutunan. Sorry rin kung iniwan kita noon. Siguro, mas mabuti na kalimutan na lang natin kung ano man yung nangyari." Matagal akong natahimik pagkatapos ng pag-uusap na yon. Pero simula noon, naging maayos na ulit ang samahan namin. Si Kuya Brian, ayos na rin daw. Umuwi na sila ni Ate Helen galing Masbate. At buti na lang, magaling na raw ang papa niya. Ngayon, kontento na ako sa pagkakaibigan namin ni Allen. Mas pinili kong mag-focus muna sa trabaho. Masaya na rin ako sa ganitong buhay. Simple, tahimik, at malaya. Kung nagtataka ka, Kuya Will, kung bakit palaging kasama si Allen sa mga kwento ko, kasi halos sabay na nangyari ang kwento namin. Doon ko rin unti-unting napagtanto na kay Allen pala ako nahulog hanggang sa pareho kaming mapunta sa Kamsur. Alam kong may mga taong malilito o maguguluhan sa kwento kong ito. Pero isang bagay lang ang sigurado ako. Ang nangyari sa amin ni Kuya Brian ay naging daan para matutunan ko ang mga bagay na dati ay hindi ko nauunawaan. Kung paano tanggapin ang pagkakamali, kung paano magpatawad, at higit sa lahat, kung paano mahalin ang sarili. Hanggang dito na lang, Kuya Will. Sana magustuhan ninyo ang kwento ko. At sa mga makikinig, sana huwag ninyo akong husgahan. Tao lang po ako, nagkakamali rin. Maraming salamat. Nagmamahal, Ven. Ven, salamat sa pagbabahagi ng kwento mo. Alam kong hindi madali ang ginawa mo. Ang magbukas ng kabanata ng buhay mo na puno ng sakit, aral, at pagkakamali. Pero salamat dahil sa pagbabahagi mo, marami ang matututo. Ben, naiintindihan kita. Lahat tayo ay tao, nagkakamali, nawawala sa tamang direksyon, at minsan, nabulag sa damdamin o sa kagandahan ng isang tao. Pero ang importante, natuto ka. Nakita mo kung paano ka unti-unting nawala sa sarili mo hanggang sa makarating sa punto na halos wala ka nang natitirang dignidad para sa sarili. Si Kuya Brian, gwapo, mabait sa simula at mukhang perpekto. Pero ang totoo, ginamit ka niya. Pinalambot ka sa simpatiya. Tapos nang makuha na niya ang gusto niya, dahan-dahan kanyang sinaktan. Emotionally, financially at physically. Ven, hindi yan tama. Hindi yan pagmamahal. Hindi yan kahit kaibigan. Ven,
Mahalaga ang ginawa mong pag-alis. Pinatunayan mo na kahit mahal mo ang tao, kailangan mong mahalin din ang sarili mo. Huwag kang mag-guilty sa nangyari. Oo, may pagkakamali ka, pero mas malaki ang pagkakamali niya. Siya ang may pamilya, siya ang mas matanda, at siya ang dapat na responsable. Hindi ka kalaguyo, Ven, pero naging kabit ang papel mo sa kwento ninyong dalawa. Itong si Allen na laging nandyan para sa'yo, pahalagahan mo. Bihira ang taong tunay na nag-aalala ng walang hinihinging kapalit. Sana nga, sa kanya mo nahanap ang taong karapat-dapat sa pagmamahal mo. Sa lahat ng nakikinig, huwag tayong magpapaloko sa gwapo o magandang mukha lang. Ang tunay na pagmamahal ay may respeto, may pag-iingat, at may pagpapahalaga. Kapag naramdaman mong sinasaktan ka na, kapag wala ka nang natitira para sa sarili mo, umalis ka. Kaya mong bumangon, kaya mong magpatuloy, at tandaan, ang pagmamahal sa sarili ay hindi kahinaan. Ito ang pinakamalakas na desisyon na maaari mong gawin. Kayo naman, mga ka-desires, ano ang masasabi ninyo sa kwento ni Ven? May payo ba kayo sa kanya? O baka naman, may katulad din kayong karanasan na gusto ninyong ibahagi? I-type ninyo sa comment section kung ano ang inyong naiisip. Walang judgment dito. Safe space ito para sa lahat. At kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at i-click ang notification bell para updated kayo sa susunod pang mga kwento dito sa M2M Desires. Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli. Ako si Kuya Will at ito ang M2M Desires, kung saan bawat kwento ay may kahulugan, bawat lihim ay may boses. Ingat kayong lahat. Pahalagahan ang sarili, mahalin ang tama,